Nagsimulang gumuho ang pangakong ganap na tagumpay na ibinenta ng Tehran. Ang bagong nangyari at kitang-kita sa Golpo ay hindi mukhang tagumpay ng Iran. Ngayong Abril 23, 2026, kitang-kita ang humingi ng bluff ng Iran habang mahigpit na kinukubkob ito ni Donald Trump ng dahan-dahan at walang pag-urong sa layunin. Pinalawig ang tigil putukan, ngunit nagtuloy ang blokadang pandagat. Dito mismo nagkakaroon ng ibang bigat ang kwento. Sa mga balitang kumakalat, ang pagbasa ay hindi tunay na kapayapaan ang inialok ni Donald Trump sa rehimen ng Iran. Nag-alok siya ng oras pero isang lason ito dahil sarado ang dagat, pinipilit ang kalakalan at lalong nahahati ang kapangyarihan sa Iran. Malakas ang haka-haka na posibleng maganap ang kudeta sa kapangyarihan sa Tehran anumang oras. Ikuwento ko lahat pero siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para well-informed ka. Real time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag mula sa Milson Alves News. Ang mga kaganapan nitong 2 araw ay tumulong maglinaw sa lahat. Noong Abril 22, nilinaw ng White House na gusto ni Trump ng isang nagkakaisang sagot mula sa panig ng Iran bago ituloy ang anumang kasunduan. Hindi talaga nakikita ang pagkakaisang iyon. Mismong gobyerno ng Estados Unidos ay nagsimulang magsabi ng hayagan na nakikita nilang hati-hati ang pamunuan ng Iran. Kasabay nito, inakusahan ni Pangulong Masudi Pezeshkian ng Iran ang Washington na sinasabotahe ang isang tunay na negosasyon dahil sa pagpapanatili ng blockade sa mga daungan. Ipinapakita ng kombinasyong ito ang sentro ng drama. Nagkukunwang nagbubukas ng pinto ang Estados Unidos, ngunit patuloy pa rin nilang sinasakal ang rehimen. Nagrereklamo, tumutugon at nagbabanta ang Iran pero hindi ito makapagsalita sa isang tinig. Kapag ang isang bansa ay nagsasabing nais makipagnegosasyon pero inamin na ang pagharang ay pumipigil sa pag-usad, malinaw na ipinapakita nito ang malaking kahinaan nito, lalo na sa kipot ng Hormuz. Tumugon ang Iran sa presyon sa pagsamsam ng 2 komersyal na barko matapos ipatigil ni Trump ang mga bagong pag-atake kahit walang kasunduan mula sa Iran. Tinangkang gawing entablado ng lakas ng rehimen ng kipot, ngunit ibang naging epekto sa mundo at nabunyag ang pagpapanggap ng revolusyonaryong gwardiya. Ipinapakita ng rehimen ng Iran na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Tila ibang tinatakbo ng mga pangyayari. Hindi na kailangan ni Trump ng bagong malawakang pag-atake para palalain ang sitwasyon ng Tehran. Sapat na ang panatilihin ng blockade, maghintay at maningil ng tugon na tila hindi kayang ibigay ng mismong sistema ng Iran. Ang pagpapalawig ng tigil putukan ng Estados Unidos ay isang estratehikong patibong habang patuloy pa rin ang ekonomikong presyon. Sa loob, unti-unting sinisira ng alitan ng mga paksyon ang rehimen. Ang dating kabaitan o pagpipigil ay nagmumukhang malamig na kalkulasyon. Dito, nawawala ang bisa ng pananakot dahil malakas magsalita ang Iran, ngunit hati na ang kanilang tinig. Ang pangunahing nagtutulak ng pagbabagong ito ay ang revolusyonaryong gwardiya at mahalaga ito. Iniulat ng Reuters noong Marso na pinalakas ng revolusyonaryong gwardiya ang kontrol sa desisyon sa digmaan at pinatibay ang paninindigan sa sistema. Inilarawan ng ulat ang korporasyon hindi lang bilang puwersang militar, kundi bilang estrukturang nanihibabaw na sa panloob na seguridad, intelihensya, ekonomiya at estratehikong pagpaplano. Hindi ito maliit na bagay. Palatandaan niya ng totoong kapangyarihan. Kapag ang armadong sangay ay hindi na lang nagpoprotekta, kundi humuhubog na rin sa politika ng bansa, nagkakaroon ng pag-agaw ng kapangyarihan mula sa loob. Hindi kailangan ng isang dramatikong anunsyo para masabing may kudeta na talaga sa aktwal. Maaring mangyari ito ng tahimik sa pagsasara ng bilog ng mga nagpapasya, sa unti-unting pagkawalan ng kapangyarihan ng sibilyang pamahalaan at sa pagpapalit ng pamumunong politikal ng isang mahigpit na pamumunong militar. Ayon sa mga balita, mas malaki ang pagbabagong ito kaysa sa simpleng impluensya ng militar. Wala pa rin formal na kumpirmasyon mula sa mga matatag na pinagkukunan tungkol sa hayagang house arrest o opisyal na kautusan ng pagkalas. Kinumpirma nila na ang guwardiya ang nagdidikta ng mahigpit na patakaran, nagsasara ng sistema at nililimitahan ang galaw ng pamahalaang politikal. Sa ibang salita, ang tinatawag pa rin ng mundo na Islamikong Republika ay unti-unti nagkakaroon ng anyo ng isang militarisadong makina. At ito sa practical na epekto ay parang kudeta na. Ang dahilan ng pagbabagong ito ay lalo ring nagiging malinaw. Pumasok ang rehimen sa yugtong ito na labis na humina.
Ipinakita ng Reuters noong 8 ng Abril na ang Iran ay umabot sa yugtong ito ng digmaan sa mahina nitong kalagayan. May mga nasirang pabrika, problema sa enerhiya, mas mataas na kawalan ng trabaho, bagsak na kalakalan at mabilis na pagtaas ng mga presyo. Ayon sa ahensya, may mga produktong halos 40% ang itinaas ng presyo mula simula ng digmaan at tumaas din ang takot sa mga bagong protesta. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sobrang sakit ng pansakal ni Trump. Hindi lang ito tungkol sa barko at langis. Layunin nitong pahinain ang kakayahan ng rehimen na panatilihin ang panloob nitong makinarya, pigilan ang mga protesta sa lansangan at panatilihin ang anyo ng katatagan. Kapag kulang ang pera, nawawala ang pagiging lehitimo. Kapag nawawala ang pagiging lehitimo, tumitindi ang bigat ng panunupil. At kapag tumitindi ang bigat ng panunupil, ang mga armadong sektor ang siyang kumukuha ng mas malaking papel. Kaya kailangang ikwento ang gitna ng kwentong ito bilang mapanganib na transisyon, hindi bilang hiwalay na pangyayari. Hinihigpitan ni Trump ang pagkubkob habang naghihintay habang tumutugon ang Iran sa pamamagitan ng pagsamsam ng mga barko, matitinding pahayag at mga hinihingi sa blockade. Sa totoo lang, bawat reaksyon ay nagpapakita ng kahinaan ng rehimen. Kung komportable talaga ang Tehran, hindi na nila kailangang ipakita ang lakas sa Hormuz tuwing may bagong pressure. Kung may pagkakaisa sa pamunuan, hindi hihilingin ng Estados Unidos ang nagkakaisang tugon bilang kondisyon. Kung sibilyang kapangyarihan pa rin ang namumuno, hindi sana ganito kalaki ang papel ng revolusyonaring gwardiya sa sigalot. Ang nakikita ng mundo ngayon ay isang estrukturang pilit tinatago ang pagguhong pampulitika sa likod ng mga kilos ng pananakot. Si Trump mukhang alam na ang oras ay sandata. Hindi niya kailangang magpakita ng lakas sa pambobomba lang. Maaari niyang hayaang ang blockade ang magdulot ng pagkapagod at maglantad ng pagkakabaha-bahagi. At ang rehimen ay tuluyang tumigas at nawalan ng suporta. Ang pagsakal ay galing sa labas, sa dagat at ekonomikong presyon. Nagmumula rin ito sa loob dahil sa alitan ng mga paksyon, paghina ng sibilyang kapangyarihan at militarisasyon ng pamumuno. Bumagsak ang panlilinlang dahil hindi na kayang panatilihin ng Iran ang imahe ng lakas sa labas at ang anyo ng kaayusan sa loob ng sabay. Dalawang bagay ang laging nakakalusot at ngayon, pareho pa rin silang nakalusot. Sa hauli, nagiging napakasama ng sitwasyon para sa rehimen ng mga ayatollah. Ang Iran ay patuloy pa rin nagbabanta, tumutugon at sinusubukang ipakita na sila pa rin ang may kontrol. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay nagturo ng ibang realidad. Pinaigpit ni Trump ang pagkubkob na hindi pinapakawalan ng lahat ng sabay-sabay. Mas mabigat ang epekto ng blockade kaysa tigil putukan. Ang Hormuz ay naging entablado ng reaksyong may amoy desperasyon. At sa Tehran, unting dumudulas ang kapangyarihan mula sa kamay ng pamahalaang politikal papunta sa armadong grupo na napapahigpit sa rehimen mula sa loob. Ipinapakita nito na hindi kumpiyansa sa sarili ang Iran. Isang sistemang nagsisikap mabuhay sa ilalim ng matinding presyon na ang panlililang ay nabubunyag sa mundo at isang tahimik na kudetang militar mula sa loob ang umuusad patungo sa ubod ng kapangyarihan. I-like yung video, mag-subscribe sa channel at sa huli tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa Milson Alves News Community.